Mga kababayan, imagine ninyo, isang ordinaryong araw sa Senado, biglang may 13 senador na nag-team up. Boom, no? Palitan ng leadership. Senate President Tito Soto out, Alan Peter Cayetano in, Lauren Legarda rising, at ang mga Tulfo brothers at Mig Subiri nasa kabilang side. Ano ito? Power struggle o tunay na reset para sa Pilipinas? Ako sila ng hashtag #WalkWithLan at today, deep dive tayo sa pinakamalaking Senate drama ng 2026. Walang kinikilingan pero may matalas na analysis. Buckle up, ilang mga minuto ito ng katotohanan, tawa at tanong na magpapaisip sa inyo hanggang gabi. Like na agad kung excited kayo. Comment down below. Cayetano kung pro-reform kayo. Soto kung status quo kayo. Pero wait, for this, bakit daw script ang sinasabi ng iba? Let's unpack. Sino ang mas deserving mag-lead ng Senado? Cayetano, Soto, o Independent? Mga tol, balikan natin. 20th Congress noon. Tito Soto ang Senate President. Mig Subiri, Majority Leader. Solid ang block nila kasama ang Tulfo Brothers, Rafi at Erwin. Kilalang media powerhouses mga kaibigan. YouTuber yung mga yan. No? Tapos biglang switch. 13 senador. Kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lauren Legarda, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Chis Escudero at iba pa. Nagbago ang game. Legarda naging pro tempore or key player. Subiri abstained muna, later aligned sa minority or differently. Mga kaibigan, legit ba ito o power grab? Parehas may pros and cons, pero let's analyze fact-based. Parang teleserye lang, no? May script daw, pero ang tanong, sino ang direktor ng totoong kwento ng bayan? Let's be real. Si Senate President Alan Peter Cayetano, experienced, sharp debater, may track record sa foreign affairs at accountability. Kasama si Lauren Legarda, climate champion, experience, first female potential Senate President vibes. Yung 13 na majority, they represent a push for smoother operations amid impeachment talks at national issues like economy, inflation, West Philippine Sea. Under Cayetano, mas agile ang Senate sa urgent bills, ayuda sa mahirap, anti-corruption probes na walang bias, at protection of institutions. Legarda brings balance, expertise in environment and legislation, parang fresh air sa matagal ng stagnant politics. Tito Soto, respetado bilang veteran, comedian, turned leader, pero critics say slow sa reforms, masyadong cautious. Ang Tulfo Brothers, powerful sa media, good sa constituent services, pero may perception na masyadong personal ang approach. At ang kanilang block ay parang old guard na nahihirapan mag-adapt sa new realities. Mig Subiri, trabahador, pero abstaining at later moves. Parang fence sitting na nagdulot ng confusion. Parang basketball no? May star players ang old team pero lost ang chemistry. New majority, may heart at strategy. Sabi ng critics, destabilizing daw. Ano ba? Status quo ba talaga ang kailangan natin habang naghihirap ang taong bayan? Mga youth at OFWs, agree ba kayo? Pros of mga kaibigan, no? Talaga namang napakagaling ni Cayetano. Comment down below. Ano ang una niyong gustong mabago sa Senado? Corruption? Lahat tayo galit dyan. Under new leadership, mas malakas ang signal na walang sacred cows. Media narratives, ang Tulfo style expose good, pero dapat may due process. Hindi trial by publicity lang. Public accountability din. Dapat balance.
Real life example natin, no? OFW sa Middle East, nagrereklamo sa slow consular services. Senate can push reforms dito. Mga kabataan, job creation naman, education, mental health, issues na dapat i-prioritize, hindi personal politics. Minsan, parang influencer senators versus strategic statesmen. Alin ang mas sustainable? Pause muna mga kaibigan ha. Like, share kung natuto ka na. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban mga kaibigan. Ngayon critics say power grab ito for Duterte allies or impeachment delay. Balance stick naman natin, every leadership change has politics, pero ang test ay results. Public reaction, divided ang social media mga kaibigan. No? Youth, pro-change. Older voters, pro-stability. Polls show trust in Senate fluctuating. Tulfo fans, defensive. Cayetano, supporters, energized. Anong mas importante? Experience o fresh leadership, mga kaibigan? Sa mga OFWs, kailangan natin ng Senate na aggressive sa labor rights, remittances, protection at anti-trafficking. Mga kabataan, digital economy, climate action, anti-red tape. Future, this shake-up could lead to faster bills or more gridlock. Hope for the best. Accountable governance. Alam nyo, Pilipinas natin ito, no? Hindi lang sa mga politicians na ito. Okay, while we are talking about productivity, maraming kababayan natin naghahanap ng tools para mag-improve. Trending ngayon sa Shopee at Lazada, mga pet products katulad ng ating mga dogs and cats. Automatic feeders, trending dahil busy tayo, pero ayaw nating magutom ang mga alaga. Working professionals, OFW families, sila po ang target natin. Katulad ng Senate, balance work at responsibility. Check my link for best deals mga kaibigan. Itatag din po natin. Mga tech gadgets naman, noise cancelling headphones or power banks, trending for remote work. Target natin, mga youth voters, para focus kayo sa tunay na issues, hindi sa ingay ng drama. Mga fashion streetwear, affordable polo or sneakers from Zalora, trending for professionals, yet relatable look. Dress like a leader. ADV, motorcycle riding gear, helmets, jackets, trending sa traffic ng Manila. Target natin, everyday riders. Safe travels while fighting for better roads. Mga home essentials, air purifiers or ergonomic chairs, post-pandemic must-haves. Productivity lifestyle, planners or LED study lamps para matulungan kayo maging informed citizens. All available sa Shopee, Lazada, Zalora. Super convenient with vouchers. Support the channel through these affiliates. Links in the description. Salamat sa pagtulong. Sa huli mga kaibigan, mahal natin ang Pilipinas. Hindi perfect ang politics, pero may pag-asa kung accountable tayo. Senate President Cayetano at Senate President Pro Temp Legarda, prove them right. Sa old guard, learn and adapt. Tayo, mga Pilipino, ang tunay na boss. Subscribe, like, comment your thoughts, hit the bell, share to your group chats, lalo na sa mga OFWs at youth groups. Mga kaibigan, no? So this is Lan from the hashtag Walk with Lan. Truth over trends. Bayan muna. God bless the Philippines and mabuhay.